Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano na niya, Mr. Maravillas, kumusta na si dating Speaker Martin Romualdez? Si Martin po, sa totoo lang, biktima po siya ng pamumulitika at biases. Si Martin naman po, ready siya na humarap sa anumang legal na proseso. Ang tunay kasi pong hustisya mga kababayan, hindi po siya nakukuha sa puro ingay lang sa social media, kundi base sa matitibay na ebidensya po. Dapat solid ang ebidensya. Kaya lang, imbes na maging patas, mga kababayan, pinili po ng ombudsman yung maging malikhain. Malikain sa pag-interpret ng batas, mga kababayan, na nangyayari, nagre-resulta sa lumalabas panggigipit na ang nangyayari laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Kahit wala pa po, mga kababayan, ng pagpapatunay ng pagkakasala po sa korte, may prejudgment na nangyayari na ibabato, mga kababayan, sa dating speaker dahil po sa mga announcement sa media, pa-press con. Inatulan na agad po si Martin Romualdez ng ombudsman sa mga interviews at saka mga press conferences kahit hindi pa man lang natatapos ang opisyal na investigasyon. Na kung titingnan po natin mga kababayan, labag po ito sa section 14.2 ng Article 3 sa ating Bill of Rights na nakapalaman sa ating saligang batas mga kababayan, yung tinatawag na presumption of innocence. So ito pong maruming publisidad ng ombudsman ay lumilikha po ng trial by publicity na nakakakait mga kababayan sa akusado ng isang patas at walang kinikilingan pong proseso. Yung tinatawag na the right to due process. Siguro familiar naman po kayo sa mga ganitong mga sinasabi po sa batas. So binaluktot po mga kababayan ang batas ng humingi ng permiso itong si Martin Romualdez na magpagamot sa ibang bansa. Pinalabas nila sa mga press conferences na tatakasan niya. Tatakas daw ito para magkaroon sila ng dahilan na magpababa ng Hold Departure Order o HDO. Sa ang pagiling po mga kababayan ng travel clearance para sa medical na dahilan ay isang karaniwang karapatan ng sinumang mamamayan sa ilalim po ng right to travel. Nakapalaman ito sa section na 6 ng Article 3 sa atin pong saligang batas. So ang paggamit mga kababayan ng simpleng hiling na ito bilang pruweba ng pagtakas o flight risk na tinawag nila ay isang malisyoso at malikhaing pagbaluktot mga kababayan sa mga legal na pamantayan ng rules of court para lang mapatupad mga kababayan yung HDO, Hold Departure Order, at saka yung freeze orders laban kay Martin Romualdez. So parang lutong Macau yung nangyayari po. Kahit anong paliwanag at ebidensya, ang ibigay po ni Martin Romualdez, may desisyon na po yung ombudsman para idiin siya dahil sa utos ng politika. So yon, nilalabag po nito mga kababayan yung prinsipyo ng administrative due process sa kasong ang tibay versus CIR. Ayon kasi po sa batas, ang mga taga-usig ay dapat maging impartial tribunal o patas na tagapagsuri. Kaya po, kung may nabuo na pong conclusion, sabi ng mga abogado ni Martin Romualdez, o preset na po na outcome ang ombudsman, bago pa man masuri po ang mga kontra-ebidensya, ang buong investigasyon ay maituturing na walang bisa o null and void.
Ngayon, ano po yung mga patunay na si Martin Romualdez is above reproach? Una, voluntaryo po na humarap siya sa ICI, sa investigation po ng Independent Commission on Infrastructure na mismong binuo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kusang loob siya po at walang takot na humarap. So ang voluntaryong pagharap, mga kababayan, sa isang investigative body ay malakas na indikasyon ng kawalan ng guilt o kasalanan. Di ba po? Kasi yung may kasalanan, usually, yung normal behavior niya is to, umiwas, tulad ni Sara Duterte, patuloy na umiiwas sa investigasyon. Hindi po siya umaharap. Pero si Martin, umaharap po, mga kababayan. Kita ninyo? Salungat ito sa ugali ng isang may itinatago na karaniwang gumagamit po ng mga technicalities upang iwasan po ang subpena. Di ba? Si Sara nga, yung mga subpena ng NBI, inignore niya. Yung kampo ng mga Duterte. Kahit si Libiste, umiiwas. So ganon, mga kababayan. Pero si Martin hindi po umiiwas. Sinaharap niya. Pangalawa, yung maagang pagsumite ng sworn affidavit. Nagsumite agad si Martin Romualdez ng advance affidavit, kumpletong transcript po at mga video recording sa ICI para patunayan na bukas at malinis ang kanyang mga talaan po. So ang maagang paglalatag, mga kababayan, paglatag ng sworn statement, ang mga ebidensya ay sinyalis, mga kababayan, ng buong pakikipagtulungan o good faith. Tama po? Pinapakita nito na ang depensa ay nakasandig po sa mga dokumentadong katotohanan na maaari agad i-verify sa ilalim po ng batas. At hindi sa mga huling sandali na investigasyon o fabrication na po. Alin sabi, ready po siya sa mga dokumento. Then magalang po at buong pusong pagsunod sa batas. Yung travel restriction, buong puso niyang sinunod. So nang harangan, mga kababayan, ng ombudsman ang kanyang hiling na magpagamot sa ibang bansa, hindi siya nag-iskandalo o pumili tumakas. Hindi magpa-interview po. Tahimik lang siya. Di ba? Hindi nag-aburido. Wala kang marinig ng mga masasamang salita. Mga kababayan, kay Martin, gracious at magalang niyang sinunod ang desisyon. At nanatili siya, mga kababayan, dito sa ating bansa. You see? So ang pagsunod sa kautusan ng ombudsman ay nandiyan dyan sa kanya. Bagamat may matibay na medikal na dahilan para bumiyahe, ay hindi na nagpapakita ng lubos na nandoon ang kanyang pagpapakita ng lubos, mga kababayan, na paggalang sa rule of law at sa ating mga authorities, sa mga otoridad ng ating institusyon. Ganon po si Martin. Pinatunayan nito na handa siyang magpasakop sa proseso ng hustisya sa loob po ng ating bansa. Di ba? At saka, zero ghost po siya sa mga tinatawag na mga ghost projects. Wala siyang ganon. Yung mga substandard na sinasabi na nadidiscovery po ngayon, wala siyang ganon sa kanyang distrito. Yung mga projects na inimplement, mga kababayan, sa kanyang distrito, puro napapakinabangan po ng kanyang mga mamamayan doon sa Leyte. Lahat ng flood control projects ay nakatayo, mga kababayan. Totoo. At saka napapakinabangan po ng taong bayan. You see? So upang mapatunayan ang krimen ng plunder o graft sa ilalim ng Republic Act 7080 at Republic Act 3019, mga kababayan, kailangan may ebidensya ng overpricing. May ebidensya sa substandard na trabaho o may ebidensya doon sa mga tinatawag na ghost projects, hindi makita na mga proyekto. Di ba? So, ganun dapat na posibleng nagre-resulta
sa mga hindi nararapat na yaman. So ang kawalan mga kababayan ng mga anomalya sa kanyang distrito ay nag-alis sa tinatawag na corpus delicti o ang mismong katunayan na may naganap na krimen na kanyang kinasangkutan. So, walang ganon mga kababayan sa kanyang distrito. Ngayon, dito tayo sa walang kinalaman mga kababayan sa pag-aproba ng ng budget kasi si Martin po hindi man member ng BICAM. While he served as speaker, hindi man po siya member ng BICAM. Ni yung tinatawag na small committee, mga kababayan, na may pinal na kapangyarihan sa pag-realign o pagpasok ng mga pondo sa pambansang budget. Wala siya doon. Sa ilalim po mga kababayan ng patakaran ng Kongreso at ng saligang batas ukol sa power, the power of the purse na tinatawag, ang pagpapasya sa pinal na bersyon ng budget ay nasa kamay po lamang ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee at ng tinatawag na small committee. So, dahil hindi bahagi po itong si Martin Romualdez ng mga grupong ito, wala siyang legal na pananagutan o tinatawag na lack of causal link sa anumang sinasabing budget insertions o mga realignments na naganap. So, ang katotohanan mga kababayan ay hindi nakukuha sa malikhaing kwento ng ombudsman, kundi sa resibo ng malinis po na paglilingkod. Humarap sa ICI, nagsumiti ng affidavit at magalang mga kababayan na sumunod sa batas si dating Speaker Martin Romualdez. Dahil ang taong walang kasalanan po, wala man dapat na ikatakot. Ganun lang yon. So, ang hamon ngayon ng ating mga mamamayan, malinaw ang panggigipit ng ombudsman ay hindi pag-ahanap po ng hustisya, kundi isang bias at minamadaling pampolitikang pag-atake na kung titingnan natin, wala man pong legal na basihan. So nagmamadali man o nag-iimbento ng interpretasyon sa batas ang mga nais idiin ang dating speaker, si Martin Romualdez mga kababayan. Ebidensya katotohanan. At saka buong pusong pagsunod pa rin mga kababayan sa legal na proseso ang kanyang sagot. Ganon po si Martin Romualdez. Hindi siya umiiwas po.